So ngayong umaga, please welcome Ate Che. Yan. Tatanungin ko lang si Ate Che, bakit nga ba napunta siya sa ministry? Ano ba ang ginagawa niya bilang full-time catechist? So, ito na po siya. Okay. Magandang umaga, no, sa inyong lahat, no, lalo na sa mga tagapanood at viewers ni Rene. Hi sa inyong lahat. Ah, Nandito ako ngayon, no. Ang mga katikista kasi, lalo na ang mga katulad namin, no, na mga full-time katikist, ay umiikot sa iba't ibang parokya. So, kung saan kami ma-assign, syempre, kailangan naming tanggapin sapagkat yun yung mission namin kay Lord. At bilang mission namin kay Lord, hindi namin dapat nasasabi na ayoko dun sa parokya na yon. Kasi nga, dahil mission ko yun kay Lord, lalo na dito, napunta ako sa Corpus Christi, which is napakalayo pa talaga. Pero, para sa akin, kahit napakalayo ng Corpus Christi, tinanggap ko yon kasi alam ko, may mission ako dito. Kaya naman, ako na po ngayon ang full-time catechist ng Corpus Christi Parish. Marami pong ginagawa ang isang full-time catechist. Hindi katulad ng mga volunteer catechist, sila po kasi, ang volunteer catechist po kasi, naririto sila lalo na pag kailangan namin na makakasama at wala ang mga katekista, full-time catechist, lalo sa mga binyag, nandito pa po sila para humalili sa amin at maging katuwang namin. At ang full-time po, lalo na po ako na nag-isa lang at syempre pag isa lang po sa Paris, automatic po yun na head catechist kagad. So, malaki po yung gampanin ng pagiging isang head catechist sa isang parokya na kung saan ikaw ay i-assign ng NDCF. At proud po ako doon, no? Bilang isang full-time catechist, proud ako na kahit saan ako dalhin, no, ni Lord. Sabi ko nga, siya yung nakakalam, siya yung may will. Kahit saan niya ako ilagay, i-assign, at tanggapin ko yun ng buong puso. Kasi nga sabi natin, lahat naman ay may pagsasakripisyo bilang katekista. Sabi nga, bilang isang katekista, sa pagtuturo, lalo na sa public school, ngayon po kasi, nagtuturo na po ako ngayon sa Kaligayahan Elementary School, which is yun po dahil po nga ang Corpus Christi, wala po silang public school dito, kaya po ako ay nag-enter school sa Colbes, sa Kaligayahan Elementary School. At kahit ganun po, syempre po, kailangan talaga po ng katekista din nila doon dahil po, marami rin ang kanilang elementary and meron din po silang senior high school and high school. Kaya po, yun po, yung naging kampanin ko bilang isang full-time catechist na nasa sa Corpus Christi. So, di ba ang experience ni Ate Che, syempre, ilang years ka na sa ministry, Ate Che? Sa pagiging isang leader, nasa 30 years na ka-second leader doon pa ng Santo Niño, Paris de Bagong Silang, at syempre naranasan ko na rin na may iba't ibang ministriya ako nahawakan doon. Nahawakan ko na po doon ang pagiging Family and Life Coordinator, Formation and Faith Coordinator, BC Vicariate Coordinator, at marami pa po. Isa rin po akong lector and commentator ng Bagong Silang. Yan! No? Proud po ako na maging lector ng Bagong Silang. Kaya naman po, sabi ko nga po, sa pagiging isang leader, naging volunteer catechist po muna ako before ng 10 years sa mga area. Kapag po may flower catechesis, doon po talaga ako nagtuturo sa mga bata. Then, before po ako mapasok ng volunteer catechist teaching sa eskwela naman po ng Bagong Silang Elementary School. And naka 4 years din po ako ng pagtuturo na. Then after nun, napunta naman po ako sa Immaculate Conception Parish, kung saan doon ako na-assign. No? Unang assignment ko yon. Naka 4 years po ako. Salamat po sa Immaculate Conception Parish, sa Kuraparo. Ayan. And now, sabi ko nga po, ang new assignment ko nga po na pinagtuturuan naman. Before po nung sa San Agustin po ako noon, naka 3 years din po ako ng pagtuturo, no, sa San Agustin Elementary. And now, my new assignment is in Kaligayahan Elementary School nga po. At napakaganda pong experience. Iba-iba rin po yung mga eskwelahan na napupuntahan at natuturuan namin mga full-time catechists. Ayun. So, itanong ko lang, Ate Che, kasi hindi ba mahirap magturo ng mga public student? Lalo na sa panahon ngayon,
yung attitude ng mga bata kasi, especially nowadays, Gen Z, iba na yung ano nila when it comes to ah, religion or sa at GMRC na tinatawag. So, paano nyo na-handle yung ganong karaming estudyante, especially sa public school, di ba? Ang daming mga estudyante. So, paano mo siya na-handle? Tama ka dyan, Rene, no? Talagang mahirap. Lalo na sa ngayon, before kasi, ang tinuturuan ko lang noon, nung nasa San Agustin ako, pag grade 3, capture ko na yon 21 section ng grade 3, yung oras na ano namin noon. So ngayon, dahil nga nang nasa Caligayan Elementary School na ako, ang handle ko ngayon na label ay grade 3, grade 4, and grade 6. So, mahirap para sa isang full-time catechist or kahit sa mga volunteer catechist kung may hinahawakan na gano'n. Tapos iba-iba ng label. So dahil iba-iba ng label, syempre iba-iba rin yung gagawin mo niya na PPT, PowerPoint, iba-iba rin yung pagtuturo, no? Iba yung pagtuturo mo na gagawin sa grade 3, iba pa rin yung sa grade 4, at iba pa rin sa grade 6. Kasi nga sa grade 3, hinahanda namin sila for first communion. Dahil naman sa grade 4, kailangan maituro mo yung 10 utos ng Diyos na para mas maging mabubuti sila. At alam nila na, ito ang 10 utos ng Diyos na hindi natin dapat gawin. Sa grade 6 naman, syempre, dahil piniprepare naman namin silang mga katekista sa kumpil. So, kailangan nilang malaman ano ba ang kahulugan, lalo na, at ang topic ng ang lesson plan namin sa grade 6 ay tungkol din sa simbahan. Kaya napakahirap i-handle. Lalo pa, sabi mo nga rin Gen Z. Di ba? Hindi siya katulad noon ng mga millennial, ng mga na talaga, isang tingin lang. Pag tingin, okay na. Pero ngayon, nakatipig ka na. Hindi pa rin sila talaga nagpapasaway. Pero sabi nga natin, dahil kinakailangan natin ng mga batang ito, na ang nakikita nila ay hindi yung terror. No? Terror na. Kung may terror na nga na teacher, tapos kami mga katikista, ganun pa rin, di ba? Saan na? Kaya naman ako bilang, kapag nagtuturo ako sa mga bata, sa mga estudyante ko, talagang pinapakita ko na dapat ang nakikita nila sa akin ay si Jesus, hindi ako mismo. Na dapat may matututunan sila sa akin tungkol kay Jesus. Kaya naman nakakatuwa rin yung mga bata na to na, alam mo yun, nakapaglalapit sila sa'yo, talagang magbe-bless, na parang akala mo pag hindi ka nila na-bless, nakapag-bless sa'yo, parang kulang. Kaya nga nakakatuwa sila kahit ganon, makukulit. Although alam naman natin, kahit even though ang parents, sa bahay nga nagsisimula na yan eh. Doon lang sa loob ng bahay, makukulit na yan. How much more pagdating sa school? Lalo na, minsan may mga batang sa bahay, hindi sila makapagkulit, hindi sila makapaglikot, dadali nila sa school. And yun yung dapat may handle. As for me naman, kapag nagtuturo naman ako sa school, agad-agad binibigyan ko ng rules. Ito yung bawal, ito yung hindi pwede, ito yung dapat gawin kapag nandito na kami mga katikista. At sumusunod naman sila. No? So yun yung mission ko. Ang maging mabubuting mga bata, ang mga ito, at matandaan nila na may katikista ako na nagturo sa akin ng kagandang asal at tinuro niya sa akin kung sino si Jesus. Ayan, guys. So, ang dami kong natutunan para kay Ate Che. Kasi, doon sa word na sinabi niya, kailangan makita sa kanya si Jesus para yung mga bata is bumait kasi oo nga, ang hirap talaga sa panahon ngayon na paano mo paamuin. So, natutuwa ako doon sa word na yun na dapat makita nila sa akin si Jesus. So, sana, Ate Che, sa pagsiserve mo dito sa Corpus Christi, anong masasabi mo sa mga, para ma-invite mo yung mga kabataan na maging katulad mo rin in the future at saka dumami dito yung katikista. Yan, Rene, yun yung gusto ko ngayon. Dahil ako nga po ay nag-iisang full-time dito, matik na po na ako na rin yung magiging head catechist. So, I'll invite dahil ngayon pa lang po ako dito mag-umpisa, this is my starting, sa Corpus Christi. Gusto kong mag-invite, lalo na sa mga ministerya ng PYM, na mga altar server, at lalo yung mga nasa area ng BC. Gusto ko nga mapuntahan yun para sa ganon, makapag-encourage ng mga bata na dapat ay maging isang volunteer catechist. Kasi hindi kakayanin na ako lang or si Jemar lang ang nandito sa Corpus Christi. Kailangan namin ng maraming volunteer na para naman sa pagtuturo sa darating na Mayflower Catechesis. So, inaasahan ko guys, lalo na dito sa area ng Corpus Christi Parish, na sana
pumunta kayo rito. Pwede niyo makita ko si Teacher Che, no? Si Ate Che. Para sa ganon, mabigyan ko ng mga formation before kayo maging isang ganap na volunteer catechist. And after nun, pwede na kayo mag-enroll sa NDCF Academy. Para naman, magkaroon na talaga ng maraming volunteer catechist ang Corpus Christi Parish. Di ba? Maganda yan. Ayan. So, thank you, Ate Che, at saka sa NDCF na siya ang nag-represent dito sa parokya. So, see you on my next vlog.